Nagkita kahapon Miyerkules sina Vince Dizon DOTR Secretary, at Pasig City Mayor Vico Sotto upang malutas ang mga issue sa right-of-way row, na nag-uudyok sa pagtatayo ng istasyon ng Ortigas ng Metro Manila Subway Project, MMSP. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang kagawaran ng transportasyon, DOTR, ang Pasig City LGU at iba pang mga stakeholder sa Metro Manila Subway Project, MMSP, ay umaasa na sa wakas ay simula ng pagtatayo ng istasyon ng Ortigas sa Pasig sa susunod na 2 linggo. Ang proyekto ay iginawad sa Tokyo Tobishima Megawide Joint Venture, na nagawang mag-broke ground noong 2022. Simula noon, ang konstruksyon ay naantala ng mga isyu sa right-of-way at iba pang mga problema. Idinagdag niya na tinutugunan din nila ang iba pang error sa clerical, na ang tanggapan ng Solicitor General ay naitama na. Ipinaliwanag ni Dizon na ang istasyon ng Ortigas ay mahalaga at isa sa pinakamahalagang istasyon ng MMSP, dahil sa lokasyon nito, at dahil sa dami ng mga pasahero, inaasahang gagamitin ito. Sinabi ni Mayor Sotto na ginagawa nito kung ano ang makakaya upang matulungan ang mabilis na pagsubaybay sa proyekto. Sinabi niya na ang transportasyon ng masa ay ang paraan upang pumunta upang malutas ang kakilakilabot na problema ng trapiko kahit saan. Ang katotohanan niya ay ang tanging solusyon sa trapiko, ang tanging paraan upang magkaroon ng mas mahusay na kadaliang kumilos ay sa pamamagitan ng mass transport. Aniya, idinagdag ang gobyerno ng lungsod na ginagawa ang lahat ng makakaya nito upang makatulong sa proyekto. Sinabi niya na ang istasyon ng Ortigas Avenue ay hindi makumplito sa 2028 tulad ng orihinal na pinlano, ngunit umaasa ang DOTR na ang segment ng subway mula sa Valenzuela City hanggang Quirino Avenue ay magsisimulang gumana sa taong iyon. Susubukan namin ang aming makakaya hanggang sa North Avenue, sabi ni Dizon. Ang pagdaragdag ng departamento ay sinusubukan na mabilis na matugunan ang mga isyu sa ng right-of-way. Ang proyekto ng subway ay may 70 na istasyon, na umaabot ng 33 kilometro mula sa Valenzuela hanggang Parañaque, at isang linya ng spur sa Ninoy Aquino International Airport, na iya, Terminal 3 sa Pasay. Inaasahang ikot ang linya ng tren sa pagitan ng Valenzuela at Paliparan mula sa 1.5 oras hanggang 35 minuto lamang. Ang mga pagtatansya ng dami ng pasahero ay nag-iiba, mula sa mas mababa sa 300,000 hanggang sa higit sa 500,000 mga pasahero. Samantala, ang gobernador ng Cebu na si Pamela Barry Quatro ay nagpahayag ng optimismo na ang mga pamahalaang panlalawigan ng Cebu at Bohol ay nagtutulak na mabilis na masubaybayan ang matagal na naantala na Cebu-Bohol Expressway Project sa isang nabagong pagsisikap na mapalakas ang pagkakakonekta ng inter-island, turismo, at paglago ng ekonomiya sa gitnang Visayas. Sa isang press briefing kahapon, isiniwalat ni Barry Quatro na siya at si Bohol Governor Erico Aristotle Aumentado ay nagtutulungan upang unahin ang proyekto ng expressway, na naaprubahan ng Regional Development Council, RDC, sa Central Visayas. Sabi ni Barry Quatro, ito ay makakatulong talaga sa aming turismo at paglago ng ekonomiya sa parehong mga lalawigan. Sinabi niya na ang iminungkahing 25 kilometro na inter-island na tulay ay malamang na ipatutupad sa ilalim ng isang Public-Private Partnership PPP scheme, na katulad ng Cebu-Cordova Link Expressway, CCLEX, upang matiyak ang mabilis at mahusay na konstruksyon. Ang Cebu-Bohol Expressway ay unang ipinakilala noong 2016 bilang bahagi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte's Build program,
ngunit hindi natuloy dahil sa funding challenges. Ayon sa gobernador, ang isang pag-aaral na posible ay nakumpleto na para sa proyekto, na napag-usapan sa mga pagpupulong ng RDC. Sa mga naunang ulat, iminungkahi ng pambansang pamahalaan ang isang pakikipagtulungan sa Manny Pangilinan's Metro Pacific Tollways Corporation, MPTC, ang operator ng CC-LEX, na kumuha sa Cebu-Bohol Expressway Project. Ang mga paunang plano ay nagmumungkahi na ang tulay ay makakonekta sa mga isla sa pamamagitan ng alinman sa Cordova o Olango Island sa Cebu hanggang Getafe Town sa Northern Bohol. Parehong ang kasalukuyang administrasyon ng Cebu at Bohol ay naging matatag sa kanilang pagnanais na isulong ang proyekto sa lalong madaling panahon, na binabanggit ang malakas na suporta mula sa kani-kanilang mga board ng lalawigan at lokal na nasasakupan. Binigyang diin din ni Barry Cuatro ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa rehiyon, na tinutukoy ang inisyatibo na, sa Bohol, isang pakikipagtulungan na naglalayong mapasigla ang mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng dalawang lalawigan. Kami ay seryoso sa sisterhood agreement sa pagitan ng Bohol at ng lalawigan, Cebu, sabi ni Barry Cuatro. Ang nabagong pagtulak para sa proyekto ay dumating pagkatapos ng pagtatatag ng rehiyon ng Negros Island noong June 11, 2024, na pinagsama-sama ang Siquijor, Negros Oriental, at Negros Occidental, leaving only Cebu and Bohol in Region 7. Samantala, sa mga nauna nang nailathala, ang iminungkahing tulay na may ugnay ang Cordova sa Cebu sa Getafe sa Bohol, na sumasaklaw sa humigit kumulang na 24.5 kilometro ay may tinatayang gastos ng proyekto ay inaasahang nasa 70 bilyon pesos. Kapag naisakatuparan, ang tulay ay makabuluhang mabawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng dalawang lalawigan na ito, na kasalukuyang nangangailangan ng mga manlalakbay na kumuha ng ferry o iba pang mga sasakyang pangdagat.